Hello sa inyong lahat. Kapatapos ko lang magtrabaho, nag-part-time din ako. Then, nag-send yung isa kong friend, concern, kasi meron pala akong isang basher na nag-comment siya doon sa isang content creator dito sa Madrid at sinasabi niya talagang in-specific niya talaga yung pangalan ng Facebook ko na ako daw ay vlogger na nangihikayat sa mga kababayan na pumunta dito sa Spain. Dahil hindi naman ako nagsabi na lahat kayo o kayong lahat ay pumunta dito sa Madrid o sa Spain. Wala akong sinabing ganyan. Ang sinasabi ko sa mga kababayan natin na gustong pumunta o pupunta pa lang dito sa Spain. Kasi kahit man hindi kami gumawa ng content, dahil alam nyo na 2 taon lang magkakaroon na ng papel o kaya ng dati 3 taon lang magiging legal ka na dito sa Spain. Yun kasi ang kumukumbinsi, napakagandang benefits, kaya ang mga kababayan natin ay pumupunta talaga dito sa Spain. Saka hindi naman kami gumagawa ng good news lahat. Nabanggit ko lang na good news dahil dati kasi nag-post ako na mahihirapan na atang makahanap ng trabaho ang mga walang papel dito dahil nga sa nangyari sa kababayan natin na nahulog. Then maraming mga employer ang ayaw na kumuha ng walang papel, ang gusto na nila ay may papel. Then I found out na marami ako mga kaibigan na nagkaroon ng papel at kinausap sila ng kanilang mga employer at pinapalis na sila dahil ang gusto ng mga employer ay kumuha ng walang papel. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami sila. Kaya ko sinabi na maraming mga employer ang kumukuha pa rin ng walang papel. At sinabi ko naman sa video na ginawa ko na pahirapan pa rin makakuha. Pero syempre, kailangan kung pupunta kayo dito, kailangan nyo makipagsapalaran. Galingan nga sa pag-take ng interview at sinasabi ko din na magdala ng allowance na pera. Syempre, kasi sinasabi ng iba na yung iba nating kababayan ay natutulog na lang sa parke, walang matuluyan, walang matirhan kasi walang pambayad. Syempre sana, kung pupunta kayo dito, magdadala kayo ng allowance. Sinasabi ko naman yan na magdala kayo. Hindi ko naman sinabi sa inyo na pumunta kayo dito, maraming trabaho. Wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, good news dahil may mga employer pa rin na kumukuha ng walang papel. Imagine nyo na lang, meron akong mga kakilala dito, kahit walang papel sila, ay nakakakuha sila ng trabaho. Kaya lang, swertihan lang din kasi yan. Hindi naman ang kapalaran ni Juan ay kapalaran din ni Pedro. May mga tao na hindi nakakahanap ng trabaho at meron naman kahit paano ay madali o mabilis nakakahanap ng trabaho. At siguro yung sinasabi nung isang content creator dito sa Madrid na mga natutulog sa parke, baka mga lalaki yon. Kasi alam naman natin na kapag lalaki ang pupunta dito, talagang mahirap makahanap ng trabaho. Unlike kapag babae, kahit papaano ay may makukuha na part-time o kaya ilang oras na trabaho, kahit papaano may makukuha. Yung mga lalaki lang talaga ang mahirap. Kaya medyo nakaka-disappoint lang kasi siguro bago lang siya o yung video kung yun lang ang napanood niya, dahil yung iba namang mga videos na ginagawa ko ay sinasabi ko naman na mahirap din naman talagang humanap ng trabaho, talagang pagalingan lang. Shinare ko din naman doon sa aking Facebook na kahit ako ay may papel, nakailang take din ako ng interview tapos hindi pa rin ako natatanggap. Kaya wala yan sa may papel o sa walang papel, nasa swertihan din lang niya talaga at saka kung namimili ka ng trabaho. Kasi ako talaga wala akong experience sa baby, kaya ayoko mag-take ng interview sa mga employer na merong anak na baby, kasi nga sigurado hindi rin naman ako matatanggap dahil kailangan talaga may experience ka doon. Kaya yan, sa mga kababayan natin punta dito sa Spain, alam ko naman na kahit hindi kami gumawa ng video about dito sa Spain, ay alam naman namin na kayo ay pupunta dito dahil alam nyo naman na 2 years na lang na pag-iintay nyo dito o pagtitiis nyo dito ay magiging legal kayo dito sa Spain. Kailangan lang talaga ay magdiyaga kasi medyo struggle ang pagdadaanan nyo sa simula. Pero once na makatagpo kayo ng employer, kaya lang minsan may mga employer na mapili. Tulad nung kaibigan ko, nakapagtrabaho siya pero medyo mapili yung amo niya, kaya hanap na lang siya ulit ng amo. Pero sa kagandahang palad, after niya doon sa amo na yon ay meron na kaagad siyang
trabaho na nakuha. Kaya lang ang nakuha niyang trabaho ngayon ay panghapon pa lamang. Maghahanap pa lang siya ng pang-umaga. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kahit pa paano may nakukuha pa ring trabaho. Pero malaki na rin ang sahod niya doon. 800 euro ang sahod niya doon. Pwede na rin yun. Kaya yun lang. Kaya sa mga kababayan natin, hindi naman namin kayo sinasabihan na magsipuntahan kayong lahat dito kasi maganda dito. May maganda naman talaga at maganda naman talaga dito sa Spain kasi 2 taon ka lang, resident ka na, tapos may chance na makuha mo ang pamilya mo sa Pilipinas. Syempre, kaya lang, sa simula talaga, medyo struggle. Kailangan mo munang makabuo ng foundation. Parang bahay lang yan. Kailangan mo munang maglagay ng foundation para maging matatag yung bahay mo. Yun lang. At sana naman ay nako, medyo na-disappoint lang talaga ako kasi ginagawa ko naman yung best ko na makatulong pero may ganun talaga. Ewan ko, baka ayaw niya ng may hindi ko alam sa mga naririto sa Spain na ayaw na magpunta yung iba nating kababayan. Gusto lang ba nila ay sila yung maging okay yung buhay kasi alam naman natin na maraming ng tao dito, marami na nag-aanap, pinsan nahirapan makahanap ng trabaho, kaya lang gusto rin naman ng mga kababayan natin na makipagsapalaran, na maging katulad namin na may mga papel na, at kung sakasakali yung iba katulad ng iba na nakuha na nila ang kanilang asawa at anak, kasama na nila dito, diba ang saya? Tapos dito kasi once na may trabaho ka, mabibili mo yung mga bagay na gusto mong bilhin. Unlike kung nasa Pilipinas ka, talagang ilang sahod bago mo mabili ang isang bagay na gusto mo. Dito kasi yung isang sahod mo, marami ka nang mabibili, lalo na kung mag-asawa kayo na narito, yung sahod ng isa pang gastos nyo, kung saan, di matitira pa yun. Then yung sahod ng isa, pwede nyo ibili kung saan kung ano yung gusto nyong bilhin. Yun lang naman ang point namin dito sa mga nagko-content na magandang pumunta talaga dito sa Spain. Sa totoo lang, kahit pa paano naman ay affordable naman yung mga bilihin dito. Ang pinakamahal lang talaga dito ay yung bayad sa bahay. Kaya, ayan, nasa sa inyo naman ang desisyon. Kahit pa naman sabihin namin na magsipuntahan kayo dito, kung ayaw nyo naman, wala naman kami magagawa. At kaya sabihin naman namin na walang trabaho dito, at meron naman kayong mga kakilala dito at sinasabihan kayo na magpunta. Hindi lang naman kami ang nagsasabi. Siyempre, may mga kaibigan din lang naman yung iba dito. Yung iba naman, may mga kamag-anak kasi nasabing lumipat ka na dito kasi ganyan-ganyan, di ba? Kaya, ayan, nasa sa inyo na. At yun nga lang, medyo disappointed lang talaga. Ay nako, ayoko na nga lang sana siyang patulan. Hindi ko naman siya pinatulan direct kasi nabasa ko yung comment, alam ko kung saan nakapost yun, naka-comment yun, hinayaan ko na lang. Hirap talaga na may ganun talaga kapag nagpo-content ka, hindi mo maiwasan na may basher. Ayan, pasensya na kayo.